Magandang umaga po sa inyo, Secretary General. Good morning po and how are you? Ay, magandang umaga din sa iyo, Ted, at kay DJ Chacha at sa lahat ng nakikinig sa atin. Opo, and thank you ha. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, and short notice po, thank you so much. Sige po, sir, pwede ho bang sa simpleng paliwanag na maari maintindihan ng mga tulad kong sano sa teknolohiya, ano ba itong binabanggit nyo na ka-question-question na mga pangyayari sa usapin po ng automated election nung nakaraang pong May 2022 election? Go ahead, sir. Okay, thank you. Natuklasan namin nung nagpalabas ang COMELEC ng mga reception logs noong March 23 ng taon na ito, na doon sa raw files na pina-upload nila sa kanilang website mismo, napuna namin na halos libo-libong VCM ay gumagamit lang ng isang IP address. No? Ano po is natin? No? Sa isang subdivision, common sense lang to, Ted. Sa isang subdivision, hindi pwedeng mayroong 2 or 3 or 4 na bahay doon na isa lang items. No? Pero ito, hindi lang 3 or 4, libo-libong VCM na all over the country ay iisa lang ang IP address. At ito ay inamin na ni COMELEC Chairman George Garcia, no, na talagang mayroong 20,300 na VCM na isa lang ang IP address. Yun ay talagang labag sa teknolohiya, no, na paano mapadala yung mga mensahe ng mga VCM kung lahat ito ay may isa lang na IP address. No? Ang nangyari ay itong thousands of VCM pinadala sa isang device o server na may IP address na isa. Ito yung IP address na 192.186.0.2. Kinolekta muna sa server na ito or lahat ng mail, kung sa postal office to, lahat ng mail dito muna pumunta sa bahay na ito na may address ng iisa. At itong bahay na ito, itong server na ito, ang nagpadala sa official server ng COMELEC. Yan ay sekreto. Natuklasan lang yan nung nakita namin yung raw files. No? Hindi alam to ng NAMFREL, ng PPCRV, ng Lente, no? Any stakeholder, dahil noong nag-demonstrate ang COMELEC noong March 23 last year, before the election, iba yung pinakita nilang end-to-end transmission path. From VCM, diretso dapat sa mga servers ng COMELEC, walang tinatawag na device in between, or kung sa cyber security yan ang tinatawag namin man in the middle, no? Na siya ang tumatanggap at siya ang nagpapadala. Dito sa man in the middle, dito ang pwedeng mayroong irregularidad nangyari. Okay, sige. At marami yan. 20,300. At isa pa, Ted, no, bago ko makalimutan, itong IP address na ito na 192.168.0.2, ito ang ginamit nung unang oras ng pagsara ng ating election ng 7 p.m. Isang oras, halot lahat ng na ERs, no, election returns na natanggap ng transparency server ay galing sa itong iisang device na may IP address na ito. No? So kaya itong sagot, yung nagtataka tayo, bakit nakabilang kagad ng 20 million record yan sa Pilipinas. O pwede rin record sa buong mundo yan, no? Na isa-isang oras nakapagbilang ng ganyan karami, ay dahil galing lahat pala sa isang bahay at preloaded na, no? Alam na nila yung papadala nila. Yun ang talagang explanation lang makukuha namin dito.
Okay, sige. So, ito ho mga kapatid, follow up lang ho para mas maliwanag. So, ang binabanggit nyo na iisang bahay lang, no, na pinuntahan, isa lang pong IP address na pinuntahan, nitong resultang ito na 20,300 na modems po na pinanggalingan nga nito pong sinasabi pong result ng halalan, ano sa halip na dapat dumiretso sa COMELEC servers po, di ba? Yes, Okay, diretso sige. dapat. Dapat po, walang dadaanan. Walang dadaanan na in the middle, no? Dahil yun nga ang iniiwasan natin, no? Na may sasalo ng mga resulta. You're admitted by George Garcia himself, no? Sa Metro Manila lang, Metro Manila, nakita namin na mayroong 10,462 na presinto, clustered precinct sa Metro Manila. Lahat yan may DCM. Akalain mo, Ted, 10,351 of this precinct, or 98.94% ng lahat ng DCM sa Metro Manila, dumaan dito sa nag-iisang IP address. At halos lahat in the first hour sa Metro Manila. Opo. Ganyan din nangyari sa Cavite, sa Batangas, sa Laguna. Okay. Secretary, assuming po na tama ang sinasabi nyo na, dumaan ito sa IP address na ito, nangangahulugan ba kaagad na may nangyaring anomalya, irregularidad, or pandaraya? Well, una ay irregularidad mayroon dahil hindi yan yung talagang dapat dumaan, no? Or authorized na end-to-end transmission path, no? At natuklasan noong Marso, hindi ito malalaman ng kahit sino, no? Ngayon ay nag-aamin sila na talagang mayroon dahil nabulgar na namin, no? So those kanilang amin are after the facts na. And then, yes, yan nga ang kanilang sinasabi, kahit na ganyan daw, wala naman nabago sa mga resulta ng election. Yun nga ang gusto namin malaman, no? Kung wala naman silang ganyan or masamang bakit sila kailangan gumawa nitong bahay na ito, sekreto, at lahat doon muna pinapunta ng 20,300 na VCM all over the country, no? And ito ang nag-transmit ng unang oras ng election natin. At doon sa unang oras, Ted, no? Tapos na yung boxing unang oras pa lang. At dahil ang mga resulta ng unang oras, dumaan dito sa bahay na ito nag-iisang. Opo. Na bawal na bawal. Opo. The fact na may dinaanan kang, kumbaga, the fact na nag-divert ka, the fact na may dinaanan kang iba na IP address na sikreto is already an anomaly. Yes, it is. Okay, sige. In fact, mayroong kontrata yan, no? Ang gumawa nito Smartmatic dahil may kontrata ng responsible sa pagdala ng mga ERs, election returns from the VCM to the servers ay Smartmatic. Nanalo sila or walang bidding actually yon. Opo. At it cost us, the taxpayer, 1.053 billion pesos. Opo. Para lang masigurado na yung resulta ng 107,000 VCM all over the country dadating sa mga servers. Opo. Secretary, is it possible for you guys to identify nasaan ang lokasyon nitong IP address na ito? Physical location nitong ng computer na may nadinaanan sa ang specific na lugar? Yun nga ang problema, no? Sekreto yon. Dahil just before the election, nagbago ng protocol, transmission protocol ang COMELEC. At ito nga ang pinuna nila Senate President Soto noon at ni Senator Ping Lacson, tumatakbo sila as President and Vice President, no? Na bakit nagbago kayong protocol? Mapuna mo sa reporting ngayon, walang kung saan galing presinto, address ng presinto, no? Basta
ID lang ng BCM at kung anong resulta. Ay yun nga ang nangyari, no? Dahil sa pagbago nitong protocol na ito, nagawa nila itong pagtago ng isang nakaduda-dudang IP address device na may IP address na nag-iisa lang that collected and relayed to the transparent server yung mga election results ng 20,300. Opo, sige. Secretary, yung pong ipinapangalandakan ng COMELEC na makasaysayan ito kasi 36.8%, no? 39,000 VCM result ay agad na i-transmit sa loob lamang ng first hour. First hour, no? Opo, na super bilis ng performance ng VCMs na by 7 o'clock ay meron ng resulta. And you're saying this is technically and physically impossible. Why? Yes, dahil ito i-record, no? Sa not only I think in the Philippines but most of the countries that can be able to transmit that fast, no? Kakakukunti lang yung mga bansa, and these are first world countries na makapag-transmit ng ganyang bansa, pero ito'y record talaga, Ted, no? Kasi sa unang oras pa, mayroon pang dapat gagawin na administrative matters yung mga teachers, no? Yung members ng electoral board na sasara nila formally yung voting, i-configure nila yung VCM para hindi na pwedeng pasukan ng balota, at mag-imprenta, ito yung pinakamatagal, mag-imprenta ng 8 kopya ng election returns for both national and local positions, no? Mayroon silang pinalabas na video, ang COMELEC mismo, na instruction video para sa teachers kung paano i-operate yung mga VCM, at doon sa video na yon, it will take at least 12 minutes to print yung mga election returns na ito. And then from closing to transmission, at least mga 19 minutes yan, no? Pero bakit yung unang-unang doon sa kanilang pinalabas na reception logs noong March 23 of this year, bakit yung pinakaunang na-receive na VCM trans-ER ay 7:08? Kung by that time nagpiprint pa lang siguro, no? Kasi hindi sila pwede magsara before 7. Opo. Talagang instruction yan, kasi kung nagsara sila let's say 6:30 dahil sa kala nila wala ng tao dumadating, ano kung may dumating ng 1 minute before 7? Opo. You deprive that citizen of his right of suffrage, no? And that's criminal in act. Okay, sige po. So, Sec, ganito, no? Itong findings nyo na ito, bagamat bibihira siguro sa panahong ito ang nagbibigay po ng panahon sa inyo, oras or space, no, para mapakinggan ito. Ito po ay serious allegation. Ang COMELEC po nag-issue na ng denial dito, no? So, saan tayo tutungo? Anong balak niyong gawin? Kasi po, nakaupo na ngayon ng presidente, na-proclaim na ho ang lahat ng move on and forget about what happened last election. So ano po ang inyong balak gawin po, General? Well, ang aming balak ay simple lang, no? To reform our automated election system. Kung ito ay nangyayari ngayon, ay ito rin ang mangyayari sa 2025, sa 2028. No? At ito ang kuwan namin, hindi na namin, wala sa authority namin o sa aming power or whatever, no? Na magsabi na palitan yung mga nakaupo. Dahil na-proklama na nga sila sa katulad ng sabi mo. Pero yung pwede nating gawain ngayon ay para hindi na itong mangyari sa mga future election natin. Kung COMELEC mismo ang nagsasabi that we have the best election in 2022, hindi nila nakikita yung problema, no? How can you solve a problem if you don't know what the problem is? Or bulag ka sa naging problema. At sabi mo, ito ang pinakamahusay na election. Bakit? No? Tanong ko, bakit kung ito ang pinakamahusay na election, bakit gagasto tayo ng bilyong-bilyong pesos para palitan tong election system na ito?
Kasi nga po, sabi po ng COMELEC, they have to replace, no, itong mga makina na ginamit itong last election, di ho ba, no? Opo. Okay. Yes, yes. So, to replace, no? But, ganun pa rin ang mangyayari. Opo. Same system. Okay, General, sir, legally, wala na kayong balak na mag-question pa ito last election? No, we are not questioning the results of the last election. We are questioning the irregularities, no, that we observe, which is actually bakit nagkaroon ng man in the middle, no? Opo. Na okay. Doon sa dapat na nangyari, wala talagang man in the middle na makapagsalo ng mga resulta ng election natin. Okay. Today po sa column ni kaibigan Jairus Bondoc sa The Philippine Star, may binanggit po siya dito na statement nga ni Colonel Leonardo Odonio, ano po, isa pong retired rin na miyembro ng PMA Class 64, na nagsasabi nga na ang pinagbabasihan daw po ay yung research ng inyong team dito po sa pag-uncover nga ng umano ay irregularidad sa nagdaang halalan. And dito ho nakalagay na mukhang lalapit sila sa Kongreso to file an impeachment complaint against COMELEC officials. Are you in favor of this move, Secretary? Yes, we are in favor of this move, but you know, an impeachment complaint or a procedure is a numbers game, no? It's a political exercise at alam mo naman sa number ng those who are supporting the administration, 10 lang actually. Ilang vote no doon sa Maharlika. Wala pang 10, di ba? So, ganyan din. But at least, makakita sa publiko na talagang serious kami na ito, to the point na kung hindi ito ay seryosin din ng COMELEC, ay dapat hindi na sila nasa posisyon nila ngayon. No? Dapat silang una ang mag-appreciate itong mga napuna namin. Instead na sinasabi nila na hindi na very very accurate daw yung so bakit pa kayo nagrereklamo, no? Kahit na parang IP address hindi kasi kung may isang magic, no? Papalabasin ng magician yung illusion na nagawa niya itong impossibleng magic na ito, magic trick na ito, no? Pero, alam natin lahat na mayroong sekreto na device or contraption na ginamit ang magician para mapalabas niya itong illusion, no? Na hindi alam ng publiko. Itong secret device na ito yung mayroong IP address na 192.168.0.2 na natuklasan namin dahil din sa pinalabas ng COMELEC yung raw files sa kanilang website. So we can, doon po sa naniniwala sa inyong teorya ho dito at research, itong 192.168.0.2 can make a president. Ganyan nangyari, no? Because lahat itong IP address na ito ang ginamit sa pag-transmit nitong record, no, na bilang in the first hour. Itong 192 ang ginamit para i-transmit itong resulta ng first hour. Sige po. So, sir, meron ba kayo, kasi nabasa ko din po sa column ni Ginoong Bondoc nga na mukhang pinaghahandaan na itong impeachment complaint na ito. Meron ba kayong ideya kung kailan po ito ihahain? Well, actually, nag-usap na kami ni Colonel Odonio, nag-joint forces na kami. Si Colonel Odonio at ako at si Gus Lagman at si Franklin Isaac ang pipirma na, no, ng impeachment complaint na yan. At kinakausap na namin yung congressman na i-sponsor nito, no? Dahil hindi kailangan to na may mag-sponsor. May mag-endorse, mag-endorse. At mayroon na
payag, no? Na kahit nasuntok sa buwan, ay sila ang magkakanito. Dahil sa committee muna yan, at susuriin ng committee kung mayroong substance or yung form muna and then yung substance. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Kasi nga, sabi nga ho ninyo, no, bagamat ang tingin ninyo ay hindi ito magtatagumpay, but you would like, to try the system, right? To try the process. All right. Sige, opo. May pahabol na pong tanong si Chacha. Please, Cha, bago natin hiningian ang kanyang panghuling mensahe, si General Rio. Oo. Nagbabasa po ako ng comments galing sa mga netizens nating nakatutok po sa atin ngayon. Ang sinasabi nila, matapos po itong pagsisiwalat nyo pong ito, ano daw po ang next action ninyo para masiguro na hindi po sayang ito pong information na isinishare nyo po ngayon sa aming lahat ngayon? Well, ang aming talagang focus, no, na itong impormasyon ay ma-realize ng ating tao na may irregular yung ating eleksyon noong 2022 at dapat may kailangan na i-improve natin yung ating election system, no? Kailangan talaga may election reform. At ito yung aming talagang pakay, no? Hindi kung sinong nanalo or natalo. Wala yan sa issue namin. Ang issue namin ay sigurado o nakapagpakita kami ng concrete, direct evidence na mayroong irregularidad, no? Opo. Sa election na hindi na dapat mangyari sa future election natin if we want our democracy to strive, no? Opo. Kita mo yung mga sintomas ngayon ng ating election. Ilan na lang ang mga nananalong opposition, no? Sa Congress, sa Senate, isa na lang, si Risa. Sa Congress, wala pang 10. Ito. And then, sa next election, kung 0 na, anong klaseng demokrasya mayroon tayo? Opo. Yun lang. Opo. Are you in favor of hybrid election? Oh yes, yan ang aming sinusulong because it will give the necessary transparency na wala dito sa paggamit ng vote counting machine ng Smartmatic. No? Kasi susubo natin yung ating balota, hindi natin alam kung paano binilang yan ng makina. Opo. Sige po. So, hindi ito ang ating huling talakayan, ha? Secretary, ha? Hindi pa ho ito tapos. Anytime. And I sincerely appreciate your being available in short notice, General, sir. Opo. Basta ikaw, Ted, kahit na 1 minuto, sabihin mo lang, kung papayagan ako ng misis ko, narita ko. Salamat po na marami. Mabuhay po kayo, sir. And thank you. We'll be keeping in touch. Salamat po, General Rio. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Ang retired general, dati pong DICT Secretary, Eliseo Rio. Hindi pa ho tayo tapos dito dahil nga po by Monday, we have to call COMELEC and then it's a developing story. Basically po, ngayon, baka sabihin nila, may budget kami, etc. Sabi nga po, this is the process and the system na gustong lahukan po nitong mga individual na ito. Bagamat sabi nga ho nila, suntok sa buwan ito, but sila po isusuntok pa rin sa buwan. Depende lang yan kung bilog ba ang buwan o hindi. Ano bang